Kabataan. Gaano nga ba kasarap balikan ang buhay estudyante? Naging masaya ka ba o malungkot? Sa buhay na kailangan nating magpasaya sa kung paano tayo susunod sa mga gusto natin sa buhay. Ang masasayang alaala ng nakaraan ay masasabing isang gintong alaala ng ating kabataan. Kaya samahan niyo ako lakbayin ang buhay kabataan ng ating letter sender na itatago natin sa pangalang Cherry, na kung saan ay ibinahagi niya ang kanyang masaya at malungkot na karanasan bilang isang estudyante. Dear DJ Kulapu, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Cherry, na nagtatrabaho ngayon dito sa Canada bilang isang nurse. Una sa lahat, salamat ng marami sa pag-ere ng aking kwento at sa inyong programa at sa bumubuo ng inyong radio station, Pinoy DJ Radio. Nais ko lamang po sana ibahagi ang masaya at may inspirasyong kwento ng buhay kabataan ko. Masarap kasi balikan ang buhay estudyante noon. Iikot po itong istorya ko sa aming magkakaibigan kung paano kami sinubok ng panahon noong ako'y nagkaroon ng crush sa aking kaklase noong third year high school. Na-attract po talaga ako sa kanyang maamong muka at pagiging school athlete. Magaling po kasi siya maglaro ng basketball, DJ Kulapu. Dahil sa katangiang iyon, isa po ako sa mga babaeng nagkaroon ng crush sa kanya. Itago na lamang po natin siya sa pangalang James. Si James po ay kaklase ko. Hindi naman po sa pagyayabang. Kung itsura lang naman ang pag-uusapan, mahahawig ako kay Katja Santos na may malusog na pangangatawan at may natatanging karisma. Noong kabataan ko po yun. At may isa akong kaibigan, si Tere. Kaklase ko siya mula pa noong grade 6 ako at hanggang sa third year high school. Maganda din po si Tere, DJ. Halos magkapatid na nga ang turingan namin sa isa't isa at wala nang sekretong maitatago sa aming dalawa. Hi Tere, good morning. Ba't ang aga mo yata ngayong pumasok? Oo, Che. Kasi baka maubusan pa ako ng upuan sa room. Alam mo na. Ano ka ba? Hindi ka mauubusan ng upuan sa room. Kasi sakto talaga yun sa mga estudyante. Uy, may chika ako sa'yo Tere. Di ba kahapon, sabay tayong magpunta sa kantin? Ay, grabe yung kilig ko dun kay James. Nakakatunaw tumingin. Ay, sus. Nag-i-illusion ka na naman, Che. Tara na nga, pumasok na tayo sa gate ng school. DJ, ganun ako ka-obsess kay James. Noong mga time na yon, kaya grabe ang pantasya ko sa araw-araw na magkakasulubungan ang tinginan naming dalawa. Hello sa inyong dalawa. Hi din sa'yo, James. Pwede bang makisabay sa inyo? Wala kasi ako kasabay. Yung mga barkada ko kasi may pupuntahan na gala. Hindi na ako sumama sa kanila baka kasi
anong oras na kami makauwi. Hindi naman ako sanay sa galaan. Ganun ba? Sige, sabay lang pala eh. At ganun na nga ang nangyari, DJ Kulapun. Sumabay sa amin si James after ng school class. Walang mapaglagyan ang kilig ko sa mga oras na yon. Kasi nga, marami naman pwedeng samahan si James ng mga barkada. Sa amin pa talaga niya mas piniling sumabay pa uwi. Kaya nung mga oras na yon ay hindi ako nagpapalatang kinikilig. Hello, Cherry. Kamusta? Ba't parang mag-isa ka lang yata? Asan yung kaibigan mong si Tere? Paparating na din yun. Baka na-traffic lang sa biyahe. Ganun ba? Gusto mo pumunta muna tayo sa kantin? Wala pa naman si Mami. Saka huwag ka mag-alala, sagot ko na yung food na kakainin natin. Naku, wag na. Nakakaya naman sa'yo. Ano ka ba? Okay lang yun, huwag ka maiyak. Ako na nag-alok na pumunta sa kantin, kaya ako manglilibre. Ganun ba? Sabi mo yan Baka singilin mo ako pag nalilibre mo na ako. Ano, deal na ba tayo? Tara na, sa kantin. Sige. Ito nga pala yung spaghetti at soft drinks. Saka tubig na rin. Salamat sa palibre mo, James. Wala yun. Tara, kain na tayo. At nagsimula na nga ang intram sa school. Halos lahat ng mga estudyante ay busy sa kani-kanilang mga ginagawa. At sa mga oras na yon, may laro ang team nila James sa ibang year level. Sa dami ng nanonood, pati kami ni Tere ay nakisiksik. O nakisiksik na din para makapunta lang sa harapan ng basketball court. At para makita ang paglalaro ni James ng basketball. Sa dami ng kinikilig na babae sa loob ng basketball court, parang pati ako nagsiselos na din sa dami ng sumisigaw sa pangalan niya. Tere! Tara! Dali! Punta tayo sa bandang unahan sa may basketball court. Wait lang, Che. Alam mo naman ang dami nanonood ng basketball. Tayo makapasok dyan. Ano ka ba? Grabe, Tere. Daming mga taong nanonood, no? Grabing hiyawan at sigawan. Ang ingay. Kaya nga, Che. Halos mabingi na ang tenga ko sa sigawan ng mga nanonood. Go, James! Go, James! Go, James! Go! Galingan mo sa Go, paglalaro! James! Galingan mo! Shoot mo ang bola! Shoot mo ang bola! Hi, Che. Akala ko may gagawin kayo ngayon sa room. Di ba kayo ang organizer sa love letter book? Oo, James. Natapos na namin ang part namin sa love letter boat. Actually, may babae nga nagbigay sa boat namin ng letter. May nakasulat pa nga, "Smile before you open." Ibibigay ko daw sa'yo. Baka isa sa tagahanga mo or may lihim na pagtingin sa'yo yun. Oh, ito na yung sulat, James, oh. Grabe ha. Mukhang mamahalin pa yung papel na nakasulat dyan at amoy pabango pa.
Amin na nga nang mabasa yung nakasulat. Sabi dito sa sulat, Dear James, kamusta? Sana ay masaya ka sa araw na to. Matagal na kasi akong may gusto sa'yo. Ayaw ko magpakilala. Baka kasi hindi mo rin ako magustuhan. Sana ay huwag kang magbago. Hay naku, bibigay lang ng sulat. Hindi magpakilala. Ano kaya yun? Kung sino man yang nagbigay ng love letter sa'yo, naku, malamang obsessed sa'yo yan ng malala. Kung mayroon man akong gustong ligawan dito sa school, yun ay walang iba kundi. Diyan ka na nga muna, James. Babalik na ako sa love letter booth. Bye! Tingnan mo tong babae na to. Hindi akong iniwan. Salamat ka kung hindi lang kita mahal. Ito ang radyo serye kasama ang inyong DJ Kulapo dito lang sa Pinoy DJ Radio. Ayos ka dito. Ang tambayanan sa pagbabalik ng radyo serye makalipas ang ilang patalastas. We'll be back shortly after some friendly reminders. Only here in your number one hottest music radio station, Pinoy DJ Radio Worldwide, the voice of Filipino. Ayos ka dito. Nagbabalik ang radyo serye dito sa Pinoy DJ Radio Station. Kasama niyo pa rin ang inyong DJ Kulapo. Dahil sa panonood namin ni Tere ng laro nila James, ay nakaligtaan ko na mayroon pala kaming booth. Kaya dali-dali kaming bumalik sa love letter booth para tulungan yung iba pa naming mga kaklase. At nang may nag-abot ng sulat kay James, ay para akong sinaniban ng masamang espiritu, DJ. Kaya nagselos ako ng wala namang dahilan. Kasi nga, dahil siguro gusto ko na siya. At sa sobrang pagod ng ginawa namin sa loob ng 1 linggo ng event sa school, ay parang tinamaan ako ng trangkaso. Kaya naging dahilan yon ng aking pagliban sa klase. Good morning, Tere. Kamusta pala si Cherry? Hindi yata pumasok ka. Balita ko may sakit siya. Oo nga eh. Sabi ng mama niya may lagnat daw. Hindi tuloy siya nakakapasok ng ilang araw. Nag-aalala din ako sa kalagayan niya. Gusto mo ba? Puntahan natin siya sa bahay nila. Sige. After ng klase natin, bibisitahin natin siya sa bahay nila. Para kahit papano, malaman natin kung anong lagay niya. Kamusta naman pala yung love letter bot niyo? Mukhang busy kayo dun ah. Oo nga. Sa dami nang nagpapadala ng sulat, halos sumakit ang binti at paa namin sa kakalakad. Para lang may bigay sa room section ang mga sulat. Ikaw, kumusta naman yung nagbigay ng sulat sa'yo noong entrams? Uy, iba talaga pag pogi at varsity sa school. Lakas ng dating ah. Congrats pala sa pagkapanalo nyo sa laro nung final. Ay, naku, Tere. Kung sa paglalaro, basic na sa team namin yun. At doon sa nagbigay ng sulat sa akin eh. Wala yun. Hindi ko naiintindi yun. Uy, mamaya ha. Pupunta tayo sa bahay nila Cherry ha. Magandang tanghali Magandang po. tanghali po. Hello po, tita. Kamusta na po si Che? Okay na po bang pakiramdam niya? Magandang tanghali din sa inyo, napabisita kayo. Pasok! Ay si Cherry, medyo maganda na ang pakiramdam niya. Kahapon,
Sobrang taas na ng lagnat niya at buti uminom ng gamot. Kaya ayun, mabuti-buti na ang pakiramdam niya. Teka, tatawagin ko lang si Cherry at ikukuha ko kayo ng maiinom. Malayo pa naman ang pinanggalingan yung dalawa. Ay, tita, okay lang po yon. Huwag na po kayo mag-alabala. Okay lang po kami. Salamat po. Kumusta kayong dalawa? Salamat sa pagbisita nyo Ay tika, kumain na ba kayong dalawa? Naku, hindi na. Okay lang. Ang totoo nga niyan, magtatlong araw ka nang hindi pumapasok sa school. So, ayun, nag-alala din kami kung napano ka na. Napansin nga din namin ni James, hindi ka na pumapasok. Kaya napagdesisyon na namin na bisitahin ka namin sa bahay mo. Oo nga, Che. Nag-aalala din kami sa sitwasyon mo. Kamusta na pala yung pakiramdam mo? Nakakatats naman. Talagang binisita nyo pa ako. Okay na ako. Konting pahinga lang ito at magiging okay na ako. Hayaan nyo bukas. Papasok na din ako. Uy, salamat pala ulit sa inyong pagbisita nyong dalawa ha. Best friend ko nga talaga kayo. DJ Kulapo, nagulat nga ako at binisita nila ako sa bahay namin. Dahil sa pag-aalala nila sa akin, dahil lang nga rin sa tagal naming magkaibigan ni Tere DJ. Dahil din siguro sa pagod na nagdaang intrams, kaya hindi kinaya ng katawan ko ang sitwasyon. Marami na din kaming pinagsamahan ni Tere. Sabi ko nga, halos wala na kaming maisesekreto sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, darating ang isang hindi inaasahang pagkakataon na magbabago sa aming magkakaibigan at sa panahon. Teri, aalis na kami ng pamilya namin dito sa Pinas. Na-approve na kasi ang petisyon namin papuntang Canada. Kaya pupunta na kami ni Mama doon. At alam mo naman, matagal ko na din gustong makita si Papa at miss na din namin siya. Ganun ba, Che? Magkahalong lungkot at sayang nararamdaman ko para sa'yo. Malungkot. Kasi hindi na tayo magkasamang pumasok sa school at kumain sa kantin. Ganun din sa pag-uwi. Masaya kasi magkakasama na kayo doon ang buo mong pamilya. Basta, Che, huwag mo kong kakalimutan ha. Kahit isang beses lang sa isang buwan. Okay na ako doon. Samahan mo na din ng mga litrato. Yung mga lugar na pinupuntahan mo. Para naman kahit sa litrato lang makita ko ang ganda ng lugar ng ibang bansa. Teka, kailan pala alis nyo ng tita papuntang Canada? Sa makalawa nitong buwan, Teri, ikaw na bahala kay James Alam mo naman na sobrang crush ko yun. Baka hindi kami tinadhana sa isa't isa. Ang drama mo, Che, ha? Huwag kang mag-alala. Babalitaan kita kung anong ginagawa niya. At sasabihin ko din sa'yo sa mga sulat na ipapadala ko sa'yo. Basta, Che, lagi kang mag-iingat dun, ha? Oo, Tere. Lagi naman ako mag-iingat. Bukas magpapaalam na din ako kay James. Antabayanan sa pagbabalik ng radyoserye. Makalipas ang ilang patalastas, we'll be back shortly after some friendly reminders. Only here in your number one hottest music radio station, Pinoy DJ Radio Worldwide, the voice of Filipino. Ayos ka dito. Nagbabalik ang radyo serye dito sa Pinoy DJ Radio Station. Kasama niyo pa rin ang inyong DJ Kulapo. DJ, ito na siguro yung part na maraming pwedeng magbago sa amin. Dahil sa kadahilan ng aalis kami ng magulang ko
para pumunta ng Canada. Masaya at malungkot, magkahalong emosyon ang nararamdaman ko ng mga panahon na yon. Yung nasanay ka nakasama mo ang mga klase mo at mga totoo mong kaibigan. Maidagdag ko lang po, DJ, wala po. Mula kasi nung mag-5 taon gulang ako, ay hindi ko na nasilayan ang itsura ng aking tatay. Ang sabi kasi sa akin ng aking nanay, ay kailangan daw umalis ng aking tatay para sa kinabukasan naming mag-ina. Kaya nagtrabaho siya sa Canada. At naging isang residente na din doon. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon, ay kinuha niya na po kami dito sa Pilipinas. Para naman daw maging buo ang aming pamilya. Nang magkaroon ng isang JS prom sa school namin, ay kinuha ko na yon bilang isang masayang alaala ng kabataan ko. At hindi ko nga inaasahan na maririnig ko mula kay James ang isang salitang masarap sa pandinig. Isang araw ay nagkita kami ni James at niyaya niya akong sumali sa JS prom na agad ko rin namang sinang-ayunan. Ay, James, may sasabihin pala ako sa'yo. Pupunta na pala kami ng pamilya ko sa Canada kasi dumating na yung petition ni Papa. Aalis na kami sa 2 ng buwan. Hay, nalulungkot tuloy ako. Ganun ba? Nakakalungkot naman yung balita na yan. Che, pwede ka bang makadate sa JS Pam sa susunod? Doon sa gaganaping party ng 4th year high school. Para may alaala naman tayong masaya bago ka man lang umalis ng Pilipinas. Kahit sa paraan man lang ngayon masaya tayong may alaala. Ano? Okay lang ba na yayain kita? Kasi James, Chi, please. Ito na yung huli tayong magkasama bago ka umalis. Please. sige, magpapaalam ako kay Mama. Alam mo naman yun na masyadong protective sa akin. Pero sige, sa tingin ko, last year ko na din naman dito sa school. Kaya papayag yun. Sige ha. Asahan ko yung sagot mo. Oche, ginabi ka dumating. Ano pala sabi ng teacher mo sa pag-alis natin? Nagpaalam ka ba ng maayos sa mga kaibigan mo? Ba't parang malungkot ka ata? May problema ba, Cherry? Ma, parang hindi ko kayang umalis ng Pilipinas. Di ba sa abroad, ibang pamumuhay doon. Hindi gaya dito sa Pilipinas na masaya. Marami akong mga nakaibigan. Di ba sinabi ko naman sa'yo dati pa na darating ang araw na alis tayo sa sarili nating bansa? Kailangan nating makasama ang papa mo doon. Bakit hindi mo ba namimiss ang papa mo, anak? Nagtitiis siya doon sa ibang bansa para lang makaraos tayo sa buhay na meron tayo ngayon. Anak, alam ko, unti-unti mong maunawaan din ang lahat ng sakripisyo ng papa mo para sa atin. Opo, Ma. Sorry po. Alam ko naman na para sa ikakabuti natin ang pag-alis sa bansa. Tama yan, anak. Buti at naunawaan mo. Sige na, at magbalik ka na ng damit pang bahay mo at kakain na tayo. Nagluto pa naman ako ng paborito mong ulam, yung adobo. Sige po, Ma. Magbibihis na po ako. Ay, Ma. Magpapaalam po ako sa inyo kasi po may gaganapin na school party ng 4th year. Imbitado po kasi kami doon.
sa party. Sakto, parang farewell party ko na din po yun para sa sarili ko. O sige nak, Magandang gabi sa inyong dalawa, Tere at Cherry. Grabe, hindi ko kayo agad nakilala sa mga suot nyo ah. Grabe, ang ganda. Para kayong mananalo sa patimpalak sa gabing ito. Sus, sira ka talaga. Siyempre, ito yung gawing pinakamasayang mangyayari sa ating tatlo nila, Cherry. Di ba nga, aalis na sila sa susunod na linggo? Kaya susulitin na natin ang gabing ito na masaya. Di ba, Cherry? Oo naman. Hindi ko to malilimutan sa buong buhay ko. Oh, ano pang hinihintay natin? Tara na, pumasok tayo sa loob. At para maupisan na ang ligaya. DJ, ayun na siguro ang pinakamasayang gabi ko sa mga oras na yon. Yung makasama ko yung high school crush ko at ang best friend ko. Andun na nga yung niyaya niya akong sumayaw ng isang sweet dance at agad naman akong pumayag. Sino ba naman ako, DJ, para tumanggi sa kagaya niyang gwapo na at magaling pang mag-basketball? Idagdag mo na rin yung pagiging gentleman niya. Kaya wala akong inaksayang masasayang sandali sa mga oras ding yun. Nagsabi na rin siya ng nararamdaman niya para sa akin. Bilang isang babae, masaya ako sa sinabi niya sa akin. Pero alam ko, hindi rin naman malabo na mangyari ang maging kami. Kaya lang, malaking hadlang yung aalis ako papuntang Canada. Kaya agad ko din siyang sinabihan. Hi, Che. Gusto sana kitang yayaing sumayaw kasi ito na yung magiging alaala natin na magkasama. Nakakahiya, James. Hindi ako marunong sumayaw. Parehong kaliwa ang mga paa ko. Ano ka ba? Akong bahala sa'yo. Gagawin nating masaya ang gabing ito. Sige. Tara. Ayan. Hawakan ko na yung kamay mo ha. At ilagay mo naman yung kabilang kamay mo sa balikat ko. At ito namang isang kamay ko ay nakahawak naman sa baywang mo. Ganito ba, James? Oo, Chi. Ganyan nga. Ang gandang-ganda mo naman sa gabing ito. Nga pala, mag-iingat ka dun sa Canada ha. Alam ko namang maraming mga pogi at mga gwapo dun sa bansang yun. Che, may aaminin sana ako sa iyo. Huwag ka magagalit ha. Che, matagal na kitang gusto. Nahiya lang ako magsabi sa iyo. Baka kasi bastidin mo ako. Ha? Sira ka talaga. Nakakatuwa naman na marinig ko yan mula sa bibig mo. Ako din, may aminin ako sa'yo. Gusto din kita, James, kaya lang may malanging hadlang sa ating dalawa. At yun ay magkalayo tayo sa isa't isa. Parang hindi ko kaya na magkaroon ng karelasyon sa ganitong sitwasyon. Gustuhin ko man, pero hindi pwede, James. Buhay kabataan, gaano nga ba kasarap ang nakaraan? Mga time na wala tayong masyadong alalahanin sa buhay, kundi ang mag-aral at maging masaya sa mga nakakasalamuhan nating mga barkada. Isa ito sa mga hindi malilimutang alaala ng ating letter sender na si Cherry. Buhay kabataan. Doon tayo hinubog ng panahon para ihulma sa darating na kinabukasan. Muli,
Ito ang inyong DJ Kulapu. Samahan niyo ako sa mga kwento ng buhay, inspirasyon, at pag-ibig sa nangungunang online radio station na Pinoy DJ Radio. Ayos ka dito.